Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaibigan ko, mga kapatid ko, mga Muslim, magandang umaga po sa inyong lahat. Mapia kapipita sa inyo langon. Sa mga taga Visayas, maayong aga, maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga kabalin ko, mayap abak. Sa mga kapsat ko na ibag-bigat. So, marahay na aga sa mga Bicolano ko na mga kaibigan at saka sa mga waray-waray, maupay nga aga. Okay, mag-proceed po tayo sa ating pag-usapan. Ang pag-usapan po natin ngayon, simple-simple lang. Alam mo, ang title po ng ating vlog ngayon ay nag, nag-warning si Isko Moreno na arestuhin niya si Joel Chua, si iba pang mga congressman ng Manila kung gagawa sila ng kasalanan. Siya raw mismo mag-aaresto. Kasi nag-umpisa tong kanilang hidwaan sa isa't isa kasama si Abante. Anyway, si Abante po ay natalo 1,000 plus votes lang. Pero kailangan, gusto ko si attorney, si eh, Pastor Abante o Bishop Abante ay sana magsampa siya ng protest for recount para malaman natin kung talaga ba ay maasahan itong Miro na to o Mirong amoy o Mirong ano to. Kasi ang problema ko sa Miro, marami pong insidente na nakalista, mas marami ang boto kaysa bumoto. Aba, inulit yung panahon ni Aguinaldo tsaka Andres Bonifacio ng umpisa ng away ni Andres Bonifacio tsaka ni Emilio Aguinaldo ay ang boto. Magbotohan sana doon sa Teheron. Ang problema, nang dumating si Aguinaldo, si Bonifacio, tapos ng botohan. Tapos nakita niya, mas marami ang boto kaysa botante. Yun, inuulit-ulit na lang, dumating kay Hilo Garcia, ganun din. Dumating naman si Hilo Garcia, ganun din. So, yan po ang number one na reklamo all over the Philippines. Maraming presinto po ang nagpadala ng resulta ng boto na mas marami pa kaysa actual na taong bumoto. Next, ang problema po, 17 million and 98,000 plus plus ang nakalista na overvote sa Senado at 3 million plus plus ang nakalista na overvote sa party list. Anong ibig sabihin yan? Kung 17 million ay hindi na ginawang overvote, hindi po nilista kahit isa dyan, walang nilista kahit isang boto sa senador. Ibig sabihin, kung nilista lamang yan, maaring mangyari na yung mga number 40 sa listahan ngayon sa pagkasenado ay maaring ma-overtikan pa nila yung ibang sa top 12 sa ngayon na pinroklama ng isang araw. At ganun din po sa party list. Yung mga 3 million po, ang mga boto lang ng number 1 ay 2 million plus lang. Ang boto po na overvote sa party list ay 3 million plus. Ibig sabihin, kayang-kaya na mananalo ng bunyog. Kayang-kaya na manalo ng ahon mahirap. Kayang-kaya na manalo ng diwata. Ang diwata, tinalo ng bunyog eh. Tapos ano pa bang iba? Yung Gabriela, talo. Yung Bayan, talo. Ano pa, dami ng mga sikat na natalo. Yung mga PBA na Mix Nograles, talo rin. Yung One Pacman nila ni Regis Romero, talo rin. Yung mga dati, mga patrol party list, yan, ni Bustos, ni Colonel Bustos ng Pampanga, ay talo rin. So marami po ang natalo sa ngayon. At hindi inaasahan pa nga, nanalo pa nga yung Akbayan at saka yung Duterte Youth na party list. Alam mo, sa survey nila, mga piket talagang survey na yan, nangungwarta lang sila. Wala pa sa listahan ng survey na mananalo ang Akbayan tsaka Duterte Party Youth, Duterte Youth Party List. So, yan po. Anyway, balik tayo kay Isko. Ito po si Isko po ay nag-warning siya na sa sobrang galit. Kasi noon ay kinwento niya na siya po ay sinigawan ni Congressman Chua at saka ni Benvenido Abante doon sa BGC no nagkita sila, pag-usapan na kung natakot siya, kinumpronta nila si Isko, bakit daw tumakbong mayor at kinakalaban na sila. Ayun po, ito po, pakinggan natin si Isko. Ang katwiran ni Isko kasi, dinala nila sa Dugyot ang Maynila, kaya babawiin na lang ni Isko sa kanila. At nanalo nga naman si Isko. O tingnan nyo, sinabi ni Isko. Of course, mayor ka naman, lawmaker Ulitin natin.
Total, ang tatapang nyo sa Quadcom eh. Oo. Eh, pag dito sa television eh, mukhang di ko maintindihan na Of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na, huwag silang lalabag sa batas. is that a warning? Of course, it's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman under my watch. No, not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how Because that is serious a you are. commitment. Habiro mo ha, si Isko mismo aaresto sa kanila pag mangyari ganun. Grabe, ang tapang, no? O ito, ulitin natin, pakinggan natin ulit. Total, ang tatapang nyo sa Quadcom eh. Oo. Eh, pag dito sa television eh, mukhang di ko maintindihan na Of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na, huwag silang lalabag sa batas. is that a warning? Of course, it's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this Ipadala sa kanya. congressman under my watch. No, not Padala a sa single kanya yung day. papel. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how Because that is serious a you are. commitment. So, yan po, yan lang po ang ating vlog no, sa ngayon. Ganun lang po kasimple yan. Pero ibig sabihin, ganun lang kasimple yan, pero matindi ang implikasyon yan sa panggobyerno sa Maynila. Sabi ko nga kanina, nagalit ito si Isko sa kanila dahil binuli-buli nila si Isko nang magdesisyon si Isko na tatakbo na Mayor Manila. So, kakampi sila ni Isko dati sa grupong aksyon, grupong Asenso Manileño, at ngayon, aksyon ang dinala ni Isko na partido, Aksyon Demokratiko ni Raul Roco. So anyway, mas gusto ko gano'n na nagka-check and balance ang mga congressmen sa Manila at saka mayor. Para naman po yan sa kagandahan ng kabuuan ng Metro Manila, ng Manila mismo, Manila City mismo. Kaya sana ay magdudulot po yan ng magandang lahat may warning para wala na magnanakaw. So ibig sabihin, ikaw mag-ingat ka, Joel Chua. Ang ayuda mo binabantayan na ngayon ni Isko. Kayo, sino pang ibang mga kwan? Babanggitin ko sino mga ito, ilabas ko ngayon kung sino ngayon yung mga congressman sa Maynila na kasama sa warning. Ito, dali lang. Share screen. Share screen. Pakita ko lang kung sino mga congressman ng Manila. So, yan sila, mga congressman ng Manila. O, palakihin natin. Yan, si Ernest Junicio, although kakampi to ni Isko, pero mukhang babantayan din. Itong isa, medyo mayabang dito, dating customs na nagtatrabaho, pero may issue ako dito, parang smuggler din ito si Roland Valeriano. Tapos si Joel Chua, itong pinag-initan mismo kasi hindi nanalo si Apol Nieto na kandidato ni Isko dito laban dito. Kunti lang lamang. Okay, ito si Edward Michael VP Maceda. Ganon din, kasama sa warning din yan. Ganon din si William Irwin King sa 5th District, kasama din sa warning. Ito naman si Benvenido Abante, tapos na yung termino niya, natalo siya kay Joey Oy. So, big sabihin si Joey Oy po, kakampi ni Isko. So, ganun po ang mangyari dito. Anyway, that's all folks. At magandang umaga po sa lahat-lahat sa inyo. At mag-shoutout talaga po kay Gladys Sherpa. Nakatakot po pag manalo si BP sa Senate. Baka naman ipadala sa ICC. Hindi naman. Kwak Marcos Jr. Of course, nakadilat na mata ni Yorme, Scary, Alvin Hernandez.
Grabe pala, Sir Toto, bigayan sa pera sa Congress. Bago election, sobra, 150 million. Ernie Saracho, watching from London. Andrea Guico, watching from Japan. Kwak Marcos Jr., wag magpa-manual recount. Dapat magpa-manual recount si Abante. Yun. Hindi ko hinamon, hinihikayat ko po si Congressman Benny Abante na magpa-recount po siya para malaman naman natin kung talagang maasahan itong miro na to na maraming problema. Okay? Hanggang dyan lamang po at magandang umaga sa lahat. Ang Hello Malunda, magandang umaga po. Hello po, Sir Toto. Lagi po ako nag-abang. Salamat po at inaabangan mo lagi sa Pasig City. Maraming salamat po.